Hi. Sorry if I cannot join the Bible study tonight. So, to make up for the discussion of day 9, I made this video. So, I hope this will bless you. But before we start, let us pray. Father, thank you for this time that we are together. Thank you that we can set aside this moment just to be with you, just to be with our sisters in Christ, to know more of you. Lord, give me the right words to say that I may glorify you through your words. Lord, bless this gathering tonight. In Jesus' name, Amen. So, ang topic ng day 9 is what makes God smile. So, di ba? Nag-i-smile pala si God. So, and there are things that makes God smile. Na-imagine nyo ba yun? Kung ano yung, di ba pag tayo, ganyan, smile. How about kaya si God? Kung ano kaya ang itsura ni God, no? Pag nag-i-smile siya. So, dun sa opening nung book, sabi dito, the smile of God is the goal of our life. So, very short na sentence, pero 'di ba parang mapapaisip ka na, wow, yun pala yung goal ng life ko, magpa-smile ko si God. So, siguro tayong mga mami, when maliliit pa yung mga baby natin, 'di ba? Pag pipicturean natin, 'di ba? Tapos sabihin natin, smile, tapos gagawa tayo ng mga funny face para mapa-smile yung baby natin. Pero, paano kaya pagdating kay God? Paano natin mapapa-smile si God? Right? So, kailangan din ba tayong gumawa ng mga funny face? Siyempre, so, yun yung parang mga questions sa akin kung, o nga no, paano natin mapapa-smile si God? So, as you read along dun sa book natin, we will find out that pleasing God is the first purpose of our life. Ulitin ko. Pleasing God is the first purpose of your life. Kasi when God created man, bakit tayo kinreate ni God? The real purpose is to bring pleasure to God. So, hindi ko na ma-cite yung sa Genesis, pero pag binasa nyo yon, when God created man, it is for His pleasure. Diba? And from all of His creation, diba? After na natapos tayo i-create ni God, He said, it is very good. Yung ibang creation, sinabi lang niya, and it was good, diba? Pero pagdating dun sa, nung kinreate niya yung man, it is very good. So, ganun tayo nagbibigay tayo ng pleasure kay God nung kinecreate niya yung, when He created man. So, let's continue. So, dito sa book natin, diniscuss kung sino yung isang example sa Bible na nagbigay ng nagpa-smile kay God. And ang na-cite doon ay si Noah. So dito, Noah was a pleasure to the Lord, sabi sa Bible. So, hindi ko na i-detail how Noah brought pleasure to God. Pero ang titingnan natin is, ano ba yung mga characteristics ni Noah? O, ano yung characters ni Noah na nagbigay ng pleasure kay God at napa-smile niya si God. So, we can learn from Noah 5 acts of worship that makes God smile. So, number 1, na meron si Noah na pwede rin naman nating gawin at ini-encourage din tayo ng Bible na gawin is, number 1, we love Him supremely. So, dito sa unang point na ito, love Him supremely.
So, if you read this, ito yung nag-speak sa akin dito. Let's check our hearts if we are putting Him above all. So, di ba? How do you love God supremely? By putting Him above all. So, as I reflect on this, mapapa-reflect ka talaga. How do you live your life? Kasi minsan, yun nga, we can check, mas mahal pa natin minsan yung spouse. Oo, we love our spouse, we love our children, but sometimes, nauuna natin yung mga things na ito, yung mga babanggitin ko, above God. So, we have to always make sure na si God yung una sa lahat. Hindi niya sinasabi na, wag mo nang mahalin yung asawa mo. Pero, everything comes second. At hindi naman tayo, lalo tayong ma-equip ni Lord kapag siya yung inuna natin. Kasi, what we receive from loving Him, yun yung overflow na ibibigay naman natin dun sa mga second loves or kung ano yung mga nasa kasunod ni Lord sa buhay natin. Katulad ng spouse, children. So, walang talo kung uunahin natin si Lord. Ganun. Kasi magre-receive tayo sa Kanya eh. Kaya, ini-encourage niya tayo na unahin mo ko. At dun din yun sa Matthew 6:26, diba? Seek first the kingdom and everything will be added unto you. So, parang ito yung principle din dito sa unang character or acts of worship na nakakapagpa-smile kay God. So, i-mention ko lang tong mga areas where we can check na sometimes nate-take for granted natin si God dahil mas nauuna natin tong mga bagay na ito. So, I listed here yung spouse, career, halimbawa, paano ba natin nauuna yung spouse kaysa kay Lord? Halimbawa, sabihin nung asawa mo na, huwag na tayong sumimba kasi, kulang na tayo sa budget. Example lang yon, example. So, sasabihin mo na nga, o nga. So, hindi ka na nga sumimba or mas ka na doon sa sinabi ng asawa mo. Example lang yun ha. Wala lang akong maisip ngayon. Sorry, but you can reflect more how sometimes what is para sana kay Lord nauuna natin yung sa spouse. Or halimbawa, magpa-plancha pa ako ng damit ng asawa ko pang office. So, hindi ka na nakapag-devotional time. Halimbawa lang yun, halimbawa. So, I know in your own situations, merong mga times na marirealize mo na, oo nga, inuna ko yung asawa ko compare kay Lord. Pero hindi naman tayo, syempre, ikino-condemn ni Lord. Hindi rin naman siya parang, bakit mo siya inuna, ganon. So, this is just a reminder for us why we do reflection. Para makorek natin yung mga hindi natin pala napapansin about us. So, ito yon. Kaya natin siya pinag-uusapan. Yung career, mag-o-overtime ako kasi malapit na yung deadline ko eh. So, kailangan, so, mamaya na muna yung Bible study. Meron naman ulit yan sa susunod. Kasi kailangan na talaga eh. May deadline ako dito. Yun. Pero, tapos, may meeting pa ako sa clients ko. Ganyan. Wala na akong time dyan. Ganyan. Then, yung kids. Yun. Ganun din. So, usually, it's about, sabi nga how do we use our day? And also, our priorities. Yung dreams. Minsan, mas mahalaga yung dream kesa kay Lord. Kasi,
ang example nito, halimbawa Lord, gusto ko makapasa ng board exam. Tapos merong makikilala ka na fixer, gano'n, sasabihin mo, sige, kasi gusto ko talagang maging licensed na nurse, ganyan. So, yung mga gano'n, example lang ito, ha. People pleasing. So, ito, malaking issue rin to, people pleasing. Kasi nga, parang if gagawin ko to kasi ito, magugustuhan ako nung tao na yun. So, pagka malakas na ako sa kanya, so susunod, kung may kailangan ako, madali na akong lumapit sa kanya. So, minsan, malaking area tong people pleasing. So, if it's your first time na narinig to is, malalim na issue to, malalim na topic. Like, sometimes, halimbawa, sinabi ng Holy Spirit sa'yo na, ipag-pray mo yung, pag-pray mo yung tao na yun. Tapos, wag na kasi, baka sabihin niya, bakit man ako pag-pray? So, mas concerned tayo dun sa inuutos ni Lord na gawin natin kaysa dun sa sasabihin ng tao na yun sa atin. So, nahihiya na tayo kasi parang yun nga, ang inaalala natin is yung magiging image natin or yung sasabihin sa atin nung tao kaysa dun sa inutos ni Lord na gawin natin. So, or minsan, halimbawa, yung sa church, parang, people pleasing is, halimbawa, sinabi sa'yo, sis, mag-volunteer ka naman dito. Kasi, may ganyan, may activity tayo na ganyan. So, ikaw naman, alam mo na, hindi, gagawa pa kami ng assignment ng bata. Kaya lang nahihiya ng anak ko. Gagawa pa ako ng assignment kasama yung anak ko. Pero, naisip mo, nakakahiya namang magsabi kay sister na hindi ako pwede. So, sasabihin mo sa anak mo, anak, muna ha, ikaw muna ang gumawa niyan. Kasi, kailangan ko mag-volunteer. Mga halimbawa lang to, ha. Pero, nangyayari yan sa totoong buhay. Yung ministry, sometimes kasi, parang mga kahit good things, but, yun na nga, akala natin, good naman tong ginagawa ko, Lord, for your good. But, yun nga, we have to always check kung siya pa ba ito, o dahil may mga ambition tayo, o may mga iba tayong agenda. So, tapos mayroon din ako nilista dito, image. Yun nga, kasi mas parang, halimbawa sabihin magsabi ka ng testimony mo. Pero isip mo, ayoko, nakakahiya. So, 'di ba, parang kung mabe-bless pala yung tao na yun, pero dahil ayoko kasi hindi man ako nagsasalita, ayoko. So, yung sanang pang-glorify mo kay Lord, hindi siya magagawa dahil concerned ka masyado dun sa image mo. Ayoko, baka mabash ako, baka sabihin masyado akong nagmamagaling or ganon. So, marami tong aspects. And as we go along our Christian journey, maging aware lang tayo na how Jesus teaches us how to love Him. Hindi naman niya yan bibiglain na sabihin natin, hindi ko na gagawin yan kasi I'm all for Jesus. Hindi rin. Jesus is always gentle, and step by step tinuturuan niya tayo how to be like Him, how to love others, and marami siyang babaguhin niya tayo dahan-dahan on how to know Him, how to love Him, and yun yung journey.
So, kaya lang natin to dinidiscuss is we want to appreciate and be aware that ultimately dapat siya yung number one. Siya yung number one sa buhay natin at sa lahat nitong mga bagay na to. So, kasi ito ay dapat nung last week, na-discuss din doon what is idol nung November 7 sa Glorify app. So, dito pa rin yun. Kasi ang kalaban natin sa pag-love natin kay Lord is yung mga idols. Hindi naman ito yung mga hindi lang ito yung sinasabi na rebulto. So, kung gusto niyo pang mas malaman yung ano talaga yung meaning ng idol, nandun sa, maganda yung explanation na sinabi doon sa Glorify app nung November 7. Parang, kung na-discuss natin to last week, sabi ko nga, ay, ang galing, sakto na sakto yung explanation doon nung idol. What is an idol in your life? And mapapaisip ka talaga na, baka nagiging idol na ito. Or, this is already going above God, which is not the correct way. Dapat, wala tayong mga idols dahil si God dapat yung God should be above all. Diba? Yun. So, number 2, act of worship that make God smile is we trust Him completely. So, ito na naman. So, all the mga general siya, diba? We love Him. Ngayon naman, number 2 is we trust Him completely pa. Completely. Yung kanina, love Him supremely. So, number 2, trust Him completely. Completely. So, dapat wala kang tinitira. Kasi completely. So, ang tanong ko dito na sinulat is, where do we put trust? So, ang mga parang gusto ko na pag-isipan natin is, where do we put our trust? Ang nilagay ko dito is, in the news. Kung dun sa book natin, mapapansin mo yung kay Noah, yun, sabi niya, yun nga, so, diba, sinidescribe dun sa book na, maybe nung si Noah, yun, maraming sinasabi yung mga marites niyang kapitbahay na, bakit ka gumagawa niyang tawag doon, nung ark, di ba? Wala namang ano yan? Di ba? Baka nasabihan na rin si Noah na, ano ba yan, na nababaliw ka na ba? Yung mga ganon. So, but he continued to trust God. So, sa buhay how do we apply now sa situations natin ngayon na how do we trust Him? So, pag yun, may mga naririnig tayong mga balita sa nation, halimbawa, ayan na, tataas na naman ang mga diesel, mamahal ang mga bilihin, kuryente, ganyan. So, magtatrust tayo doon or magtatrust tayo kay Lord na God will provide, God, I have enough, hindi ako magkukulang, or madadala din tayo dun sa takot na, nako, kulang na ako, hindi ko na alam paano pagkakasyahin. So, these are the ways that we can observe how do we believe. Kung nagbibilib ba tayo dun sa mga balita lang or ultimately ay ang trust natin ay na kay Lord. So, bukod sa balita, balita sa TV, balita dun sa ginagalawan natin. So, andyan na rin mga naririnig natin na sinasabi ng mga tao. Tapos, kung ano din yung sinasabi natin sa sarili natin. Halimbawa, sinasabi natin na, hindi mo naman yan kaya, hindi ka marunong yan. So, ano ba yun? Nagtatrust ka sa sarili mo, pero 'di ba sabi sa word ni God that my grace is sufficient in your weakness. Yung mga ganon. So, maraming sinasabi si Lord about us na, yung mga tayo pala, nagsasabi tayo na parang, ako, hindi ko yan kaya, pero ayoko na, give up na ako. But if you trust
God, meron siyang mga promises na nagsasabi sa atin na go, na kaya mo yan, continue mo yan, I made you able. Kung nasaan ka, tutulungan ka ni Lord. Yun. So, maraming promises si Lord na sinasabi sa atin sa araw-araw. Kaya, we have to guard and be aware na kanino ba ako nakikinig, kanino ba yung trust ko, sa sarili ko, sa mga sinasabi ng tao, sa mga nababasa ko, or nasa Kanya talaga. And when we trust Him, yun, napapa-smile na natin siya. Tapos, number 3, we obey Him wholeheartedly. So, meron na namang nilagay na adjective, wholeheartedly. So, kailangan talagang buong-buo, So, dito na rin ako, nag-speak din to mabuti sa akin. Kasi, yun nga, may inuutos sa akin si Lord na hindi ko pa nagagawa. So, I am convicted again of that. Kasi, yun na nga, sabi dito, kapag partial, di ba sabi niya, obey Him wholeheartedly. Pag partial lang, sige na nga Lord, gagawin ko na yan. Partial lang, di ba? Or kaya, mamaya na lang Lord, is still disobedience. So, ayun. So, ito ay parang rin sa akin na when it's time to obey, you obey. Because, di ba tayo kahit sa mga anak natin, sabihin, diba, example, magtapon ka na ng basura. Sabi niya, mamaya na po. Gagawin naman niya, kaya lang hindi niya sinusunod. So, it's still a disobedience. So, tayo, ganun din tayo kay Lord minsan. So, di ba, anong itsura natin? Pag hindi agad tayo sinusunod ng mga anak, di ba, parang, hindi ka na mag-i-smile. Di ba? Later on nga, pag hindi pa rin nasunod yung anak mo, di ba? Ano nangyayari? Magagalit ka na sa kanya dahil ang tagal mo namang sumunod, di ba? So if we want to make God smile, of course, we obey on time, right? And wholeheartedly. So, dito ang mga example ko is yung Colossians 3:23. Ano yun? Kasi nga, it talks about our service to God. Kasi minsan, ang daling sabihin nito, di ba? Obey Him. Ayan, naputol. Yun, di ba? Sabi, obey Him. Madaling sabihin, di ba? Pero, yun nga, this verse will help you how to obey God. Yung Colossians 3:23. We serve God, not men. Kasi usually yung mga utos ni Lord is about serving others, and then doon tayo minsan nahihirapan kasi pag involved na yung ibang tao, 'di ba, may mga issue na yun, kaya hindi tayo nakaka-follow kay God. But I want to encourage you to note this Bible verse, Colossians 3:23, that we serve God, not men. So, kung kahit na ayaw mo mag-serve doon sa tao na yun kasi naiinis ka sa kanya, but just think that you're doing it for the Lord. So, para mas madali tayong makapag-obey. So, ayun, sa mga utos din ni Lord sa Bible, halimbawa, rejoice, ganyan. Depressed ka. So, we have to obey wholeheartedly. Kasi may reason bakit inuutos niya yun. Rejoice. Kasi ayaw ni Lord na mag-stay tayo doon sa ganung state. Depressed ka. Sinabi na nga niya ni Lord na rejoice.
Rejoice. O, again, I say rejoice, di ba? 2 times pa niya sinasabi. So, are we obeying in those commands sa Bible? Madami pa eh. Tapos, halimbawa is, forgive. Yan, forgive, di ba? Utos siya ni Lord. So, we have, kailangan gawin natin yung mag-forgive. And kahit di pa siya nagsosorry sa atin, we have to obey, to forgive persons who wrong us. Tapos, may pa dito, love your enemy. Yan, mga commands yan ni Lord. Diba? So, cast your cares. Cast your cares upon me. Ganun. So, are we casting our cares o continue pa rin tayo sa pagwo-worry? So, pag tayo continue nang nagwo-worry, we are not obeying that command, right? So, number 4 na tayo. We praise and thank Him. We praise and thank Him continually. So, dito, ang sinulat ko lang is, so alam na natin yung we praise, di ba? Kumakanta-kanta tayo, nagwo-worship song tayo, ganyan. And other ways ng pagpe-praise kay Lord is, kahit yung mga simple na nakikita natin na mga magagandang nangyayari, or even, ang pinaka-pinaka nga na the highest praise is the sacrifice of praise. This is praising God when we are in bad times. Ino-offer natin yung praise sa Kanya kahit na we're going through a tough time. Because the praise is not really about us, or if we are getting something good, saka lang tayo magpe-praise. Praise is knowing who God is. Kung even it's not based on what we are experiencing, it's not based on our circumstances. God is good. And when we praise Him, it's about His character. Hindi dahil, I praise you Lord kasi nalo ako ng 1 million. Praise you Lord kasi lahat ng anak ko top sa klase. No, we praise Him kahit na nasaan tayong situation. Because it is His character. It's not based on good or bad na nangyayari sa atin. So, when we do this, it makes God smile. May topic din dito yung later on yung sa sacrifice of praise na alam yun ni Lord na kung may pinagdadaanan tayo but still we give the praise. Wow, grabe. Sobrang sobrang natatouch yung heart niya when we do that. Ang nilagay ko lang note na dito is praying becomes complaining. Kasi kaya nakalagay dito yung thank Him continually. Kung naaalala nyo, or yung mga dating times na hindi pa tayo aware about how we pray, diba, magpe-pray tayo, Lord, wala na namang wala na namang kaming budget, Lord, Lord, kasi yung Lord, nakakainis, Lord, ganyan. The praying becomes complaining. So, yun yung gusto ko na i-correct natin, na when we pray, it should be about thanking Him, acknowledging Him, praising Him. It doesn't mean that hindi natin sasabihin yung mga request natin kay Lord, but we have to check what we are saying. Imaginein mo, imaginein mo pag, halimbawa imaginein mo to. Ako, magpe-pray ako, no? Halimbawa, di ba pag magpe-pray daw tayo, is our communication with God. Di ba? Tapos, halimbawa, isipin mo, kaharap mo si Lord, ganyan, nasa harap mo, ganyan. Tapos, sasabihin mo, Lord, tapos sasabihin mo lahat yung mga worries mo, yung mga
Lahat nung ano mo. So, imagine mo yung face ng kaharap mo. Halimbawa, ako si Lord. Tapos, Lord, yung aking pambayad sa utang, ganun. Puro problema yung ibabato mo kay Lord. Sa tingin mo ba, hindi pa alam ni Lord yung mga situation mo? So, after nun, anong palagay mo habang sinasabi, naku, yung aking, isipin mo ha, yung kaharap mo, tas puro reklamo yung sinasabi niya. Di ba ang mangyayari dun sa itsura, sa mukha nung kaharap mo, ang natural na reaction dun is, i-smile ba yon kung nagkukwento ka ng mga hinaing mo, mga reklamo mo? Syempre hindi, di ba? Makikisimpatay sa'yo yung kausap mo or, oy, talaga, kung normal na tao. So, ito, imagination ko lang yon. Pero kung halimbawa si God or si Jesus yung kaharap mo, tapos gano'n. Syempre, kung gano'n yung sinasabi mo na, Lord, hirap na ako, ganun. Alam, ang maging response ay ngumiti, 'di ba? Hindi. So hindi siya. So that's why when we pray, we remember our position that God knows us, God knows everything that we're going through, all our burdens we give to Him. So maiiba ngayon yung pag-pray natin. Because now you are looking at Him na, Lord, thank you because I know that you know my problem. Lord, thank you because yung problema ko sa anak ko, you will handle it. Lord, yung pambayad ko sa utang ko, pinarepair mo na yon. So, imagine mo, halimbawa, ganun yung sinasabi mo kay Lord. Anong magiging itsura ni Lord? You are praising Him. Di syempre, yes, anak, ibibigay ko yan sa'yo. Keep declaring ano pa yung mga promises ko sa'yo. So, the experience of praising and praying now becomes pleasurable. Hindi ka parang naggaganong ka dun sa kay Jesus. Nag-ano ka ng mga worries mo. When you pray with using that method, yung praise and looking to Jesus that who He is, iba pagkatapos mo mag-pray. Kasi alam mo na nandun siya, nakikinig siya, and you are being assured kung ano yung gagawin niya dun sa mga pinag-pray mo. And it only happens when we praise Him, thank Him continually. Kasi alam mo na hindi naman ipagkakait ni Lord yung mga hinihingi mo sa Kanya. At tapos yung mga nirereklamo mo is alam niya na yon. But why you go in prayer? You're going in prayer to be reminded of what He can do in those problems and situations that you have. So, yun yung difference nung dating way ng prayer na puro reklamo yung sinasabi mo. Nagpe-pray ka nga pero puro, nako Lord, ganun. Ay, nako Lord, wala nang pag-asa. Versus yung new way where we are now na, Lord, I know you can do it. You are my provider. You are my strength. Diba? Yun nagpe-praise ka. You are my Jehovah Rapha. You will heal my body, Lord God. So, yun yung nagpe-pray ka and you are praising Him, you are thanking Him continually. So, nandun pa rin, diba? Naandun yung you are asking something from Him, but you are remembering who He is, kung ano yung character niya na you are the God of comfort. You know all my worries, you know all my cares, you see me, yung mga ganon. Lord, I am not alone, you are for me. If you are for me, who can be against me, Lord God? No, diba? So, very different from the old ways na how do we pray. Yun yung na-realize ko dito sa we praise and thank Him continually, na gusto kong ma-realize natin na nga no, dati paano ko mag-pray noon versus ngayon na iba na siya. So number 5, so we use our abilities. So maganda pa rin to, basahin nyo yung sa mismong book natin kasi itong mga dinidiscuss ko are additional
reflections na lang ito. Kaya, I still encourage you to read from the book kasi, ano siya, iba rin yung sinasabi doon. So, ang idadagdag ko na lang dito is, we use our abilities to worship as an act of worship, and it makes God smile. So, hindi lagi puro spiritual na things lang. Hindi tayo kinreate ni Lord na mag-hallelujah lang tayo lagi-lagi. So, God gave us a lot of talents that we have to use, and when we use our abilities, it's a way of glorifying and worshiping God. Kasi, di ba, kanwari, ito, kinreate, yan, brush. But you are not using it, ano lang to, ganyan lang, hindi siya nagagamit. So, sayang yung purpose, hindi siya nagamit for pleasure. But when I use it for cleaning, or is, I'm making use of it, then, nagagamit siya sa tamang purpose. And, yun, siyempre, yung gumawa nun, ay, ginagamit mo yung kinreate ko, so, na-appreciate yung nagawa. So, when we use our abilities in different areas like business, taking care of kids, tapos pakikipag-usap sa mga friends, when we are cooking, when we are cleaning our house, nakapaggawa ka ng magandang business deal, ayun. So, kasi katulad ba sa business deal, halimbawa, na-close mo yung deal, nagkaroon ng kita yung kumpanya, so mapapasweldo yung mga tao, yung mga ganon. So, marami tayong talents na binigay si Lord na when we use it in the right way, maraming nabe-bless. Kaya, napapa-smile natin si Lord kapag ginagamit natin in practical ways kung ano man yung mga binigay niya sa atin. Yung talino, yung the way we speak goodness and kindness, hindi yung ang ini-speak natin wala kang kwenta, puro mali kayo, mga ganon. So, even the words that we speak, when we choose life, when we speak life, good words towards other people, it makes God smile. Kasi tayo, alam mo, tingnan mo sa lahat ng creation ni Lord, tayo lang yung binigyan niya ng ability to speak. So, we have to use it talaga, we have to be careful and use it wisely. Yung ability to speak, ability to think, di ba? Grabe yon. Kasi, isipin mo, yung mga ibang creation ni Lord, yung mga animals, hindi nakakapag-speak at saka nakakapag-think. Only humans have that gift. Kaya, sobrang blessed talaga tayo. Sobrang talagang treasure tayo ni Lord, apple of the eye tayo ni Lord sa lahat ng mga creation niya. Kaya, we should not take it for granted. And, yun na naman. We will go back na, Lord, thank you so much for creating us the way we are, the way you crafted us. Andun talaga andun yung love na it's so deep, right? And dahil doon, we cannot help ourselves but also give back kung ano man, give back glory to Him. Dahil nga, ganun niya tayo kinreate, ginawa, pinagplanuhan, minahal, and tinetake care. So, yun. So, dito lang sa book, yun. God even enjoys watching you sleep. Diba? Kahit daw tulog tayo,
We give pleasure to God. So, ganun niya. Talagang pag binasa mo dito is, you will not fail to see how much God loves us. So, our response is also to give back the love to Him. So, ang tanong dito, will you make pleasing God the goal of your life? There is nothing that God won't do for the person totally absorbed with this goal. So, sa points to ponder, God smiles when I trust Him. So, verse to remember, the Lord is pleased with those who worship Him and trust His love. Question to consider, since God knows what is best, in what areas of life do I need to trust Him most? So, ayan. Medyo, hindi ko na yan sasagutin kasi hahaba pa tayo, but alam ko kasi sobrang malawak din to. Hindi natin kayang sagot lang ng isang word na in what area of my life do I need to trust Him most? Kasi, yun nga, ang daming areas that we can think about, right? And it's a continuous trust. I-reveal din sa atin ni Lord na, oh, hindi mo ako dyan tinatrust. So, as we go along, it will be revealed to us. So, I hope you got something from the words I said, and thank you for this time that we have fellowship together. So, magpe-pray. So, see you again next time. Hindi ko na muna i-close in prayer because I know that you will use this for the discussion. So, thank you. Bye-bye.